Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 3, Week 3, Tekstong naratibo, maikling kwento. Punan ng wastong pandiwang may focus sa layon ang pangungusap. Patlang ni tatay ang kamote. Naglaga, inilaga, ipinaglaga. B. Inilaga. Patlang ni Kenneth ang kalat sa sahig. Winalis, nagwalis, ipinangwalis. A. Winalis. Patlang ni Steph ang cellphone para kay May. Bumili, binilhan, binili. C. Binili. Patlang ni Carlo ang laptop sa kanyang anak. Iniregalo, nagregalo, niregaluhan. A. Iniregalo. Patlang ni Angelo ang laruan sa ilalim ng kama. Nagtago, itinago, pinagtaguan. B. Itinago. Basahin niyo ang kwento ng maayos at malinaw. Bisig ng pag-ibig ni Andeline R. Tahanlangit. Bisig ng pag-ibig. Nang ako'y isinilang sa mundong ibabaw, mga bisig ni ina, hatid ay kaginhawaan. Malamyos niyang tinig at haplos na marahan ang nagpapakalma sa aking pakiramdam. Ang aking inay, ilaw ang kahambing, nagbibigay liwanag sa buhay namin. Nagsisilbing tanglaw sa mga tatahakin, laging nakagabay at umalalay man din. Sino ang inilalarawan sa tula? Ang ina. Ano-anong katangian ng taglay ng ina sa tula? Mapagmahal, maalaga, nagbibigay ginhawa at gumagabay. Anong damdamin ang nangibabaw sa tula? Pagmamahal at pasasalamat sa ina. Ihambing ang iyong ina sa tula. Katulad ng ina sa tula, ang aking ina ay mapagmahal at laging nakaalalay sa amin. Paano na ipahahatid ng isang ina ang kanyang pag-ibig sa mga anak? Sa pamamagitan ng pag-aalaga, paggabay, pag-unawa at pagbigay ng oras at suporta. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng mga salita at ipagamit ito sa sariling pangungusap pagkatapos. Karpintero. Sinabi. Tumatak. Sigurado. Makuha. Kaugnay na paksa bilang isa, tekstong naratibo, maikling kwento. Tekstong naratibo, pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan nang may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Pangunahing layunin ng ganitong uri ng teksto ang makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakapagbibigay aliw o nakapagpapanatili ng interes. Gayon din naman, ang naratibo ay nakapagtuturo ng kabutihang asal, mahalagang aral at mga pagpapahalagang pangkatauhan tulad ng kahalagahan ng pagiging mabuti at tapat na ang kasamaan ay hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. Ang kasipagan at pagtsatsaga ay nagdudulot ng tagumpay at iba pa. Ang mga mambabasa ay direktang isinasama
ng manunulat sa isang tekstong naratibo at nagiging saksi sa mga pangyayaring kanyang isinasalaysay. May iba't ibang uri ng naratibo tulad ng maikling kwento, nobela, kwentong bayan, mitolohiya, alamat, tulang pasalaysay, tulad ng epiko, dula, mga kwento ng kababalaghan, anekdota, parabola, science fiction, at iba pa. Iba't ibang uri ito subalit may iisang pagkakapareho. Ang bawat isa'y nagkukwento. Maikling kwento, isang anyo ng panitikan na naglalayong magsalaysay ng isang mahalaga at nangingibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at nagiiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mamabasa. Maikling katha na nagsasalaysay at tumatalakay sa madulang bahagi ng buhay. Hindi ito pinaikling nobela o buod ng isang nobela. Isang uri ng masining na pagsasalaysay na maikli ang kaanyuan at ang diwa ay nagpapalaman ng isang buo, mahigpit at makapangyarihang balangkas na inilalahad sa isang paraang mabilis ang galaw. Halina't magbasa. Susi sa tagumpay. Si Lenoj ay isinilang sa barangay Caloong, lungsod ng Valenzuela. Panganay siya sa 10 magkakapatid. Tumatanggap ng labada ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay isang anluwage. Kulang na kulang ang kinikita ng kanyang mga magulang para sa kanilang pagkain araw-araw. Kaya naman, sa kabila ng kanyang murang edad na 12 ay tumutulong na siya sa pagbabanat ng buto. Pasensya na kayo mga anak at ganitong buhay lang ang kaya naming ibigay sa inyo ng tatay nyo. Kung nakapagtapos lang sana kami ng pag-aaral, bihong mas maganda ang buhay natin. Ang lumuluhang wika ng ina ni Lenoj. Kaya naman, ang payo namin sa inyo, kapag may pangarap kayong nais marating, gawin ninyo ang lahat ng paraan upang makamit iyon, basta't sa malinis at tamang paraan na walang naaagrabyadong tao. Pangaral naman ng kanilang ama. Tumimo sa isip ni Lenoj ang tinuran ng kanyang mga magulang, kung kaya't kahit nahihirapan ay nagsumikap siyang pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aaral. Sa edad na 12 ay nakapagtapos siya ng elementarya. Patuloy sa pagsisipag at pagsisikap sa buhay si Lenoj. Maraming pagsubok ang kanyang pinagdaanan, ngunit kailanman ay hindi siya pinanghinaan ng loob. Linggo-linggo siyang nagsisimba upang humingi ng tulong at gabay sa Panginoon, upang pagkalooban pa siya ng lakas na katawan at isipan na mapagtagumpayan ng bawat hamon ng buhay. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos niya sa kolehiyo ng may karangalan bilang summa cum laude, ang pinakamataas na karangalan. Sa kanyang talumpati ay binanggit niya ang kanyang mga naging karanasan sa buhay mula pagkabata. Taos-puso niyang pinasalamatan ang kanyang mga magulang na nagsisilbing inspirasyon niya upang makatapos ng pag-aaral. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa lahat po ng biyayang kanyang ipinagkaloob. Naniniwala po akong ang lahat ng bagay ay may dahilan. Isinilang po akong salat, kami sa salapi at kayamanan. Subalit mayroon naman po akong mga magulang na mayaman sa kagandahang asal. Maraming salamat po, Nay Tay, sa pagmumulat po sa amin ng tunay na kahalagahan ng edukasyon. Para po sa inyo ang karangalang ito, sa lahat po ng mga taong naging bahagi ng aking tagumpay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang makabagbag damdaming pahayag ni Lenoj. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Lenoj. Ilang magkakapatid sina Lenoj? Sila ay 10 magkakapatid. Ilarawan ang buhay na nararanasan ni Lenoj noong siya ay bata pa.
Mahirap ang kanilang buhay at kulang sa pera, kaya tumutulong na si Leonard sa trabaho kahit bata pa. May pangyayari ba sa kwento na may pagkakatulad sa iyong sariling karanasan? Patunayan. Halimbawa, opo, tumutulong din po ako sa bahay at nagsisikap sa pag-aaral. Naniniwala ka rin bang mahalaga ang edukasyon? Pangatwiranan. Opo, mahalaga ang edukasyon dahil ito ang tumutulong para magkaroon ng magandang kinabukasan at makamit ang mga pangarap. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayaring naganap sa kwento. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang patlang. Nagtapos ng may karangalan si Leonard. Si Leonard ay panganay sa 10 magkakapatid. Tumulong si Leonard sa pagbabanat ng buto. Nakatapos ng elementarya si Leonard. Patuloy sa pagsisipag at pagsisikap si Leonard. Narito ang mga tamang kasagutan. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng teksto, larawan, tunog, video, animasyon at interaktibong elemento. Elemento ng multimedia. Teksto. Ang teksto ay nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. Maaaring ito ay mga caption, headline, balita at iba pa. Imahe. Ito ay mga larawan na kinetika, animations, mga graphic at iba pang mga visual na elemento na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. Audio. Ito ay mga tunog, musika, o iba pang mga audio na elemento na maaaring magdagdag ng emosyon o konteksto sa multimedia. Maaari itong magamit para sa pagsasalita, musika sa background, tunog na mga epekto, at iba pa. Video. Ang mga video clip o mga animasyon na may tunog at paggalaw ay maaaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. Animasyon. Ito ay mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. Ang mga animasyon ay maaaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. Interaktibong elemento. Ito ay mga elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig upang makisali o mag-interaction sa multimedia. Halimbawa nito ay clickable buttons, mga form, at iba pa. Paniniwala mo, isadula mo. Bumuo kayo ng isang maikling pagsasadula tungkol sa kultura ng inyong pamilya. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, focus ng pandiwa, layon. Focus ng pandiwa. Tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. May 7 uri ng focus ng pandiwa. Aktor, focus sa tagaganap. Ang pandiwa ay nasa focus sa tagaganap kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa. Sa aktor focus, ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na sino. Ginagamitan ito ng mga panlaping mag, mang, ma, maka, makapag, maki, o magpa. Mga halimbawa, maglilinis ng bahay si Clarissa sa linggo. Nagluto ng adobo si Chanon para sa hapunan. Focus sa layon. Ang pandiwa ay nasa focus sa layon
kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyang diin sa pangungusap. Sa pokus sa layon, ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping in, i, ipa, ma, na, an. Mga halimbawa, lutuin mo ang isda na nasa ref. Nakita ni Sarah ang nawawalang libro. Lokatibong pokus sa kaganapan. Ang pandiwa ay nasa pokus sa ganapan kung ang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. Ang paksa o simuno ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na saan. Ginagamitan nito ng mga panlaping pag, an o han, ma, an, pang, an, mapag, an, pinag, an, o in, an. Halimbawa, pinagdausan ng kasal ni Jester at Maddie ang lumang simbahan. Pinagtaniman ni William ang bukid ng kanyang tatay. Benepaktibong pokus sa tagatanggap. Ito naman ay nakatuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ang simuno o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na para kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping i, in, ipinag, o ipag. Mga halimbawa, ibinili ni Drake ng pasalubong si Lolo. Ipinagluto kami ni ate ng sinigang. Instrumentong pokus sa gamit. Ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap. Ang simuno o paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ginagamitan nito ng mga panlaping ipinang o maipang. Mga halimbawa, ipinangsandok ni Nicolas sa kanin ang kutsara. Ipinahid niya sa mukha ang lumang panyo. Kosatibong pokus sa sanhi. Ang pandiwa ay nakapokus sa sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na bakit? Ginagamitan ito ng mga panlaping i, ika, o ikina. Mga halimbawa, ikinatuwa ni Marites ang magandang regalo ng kanyang kapatid. Ikinalangkot ni Rose ang pagpanaw ng kanyang nanay. Pokus sa direksyon. Pinatutuunan ng pandiwang direksyon o tinutungo ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na tungo, saan o kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, in, o hin. Mga halimbawa, pinasyalan namin ang Baguio. Pinuntahan ng mga mag-aaral ang Luneta Park. Denotasyon, tumutukoy sa formal at literal na kahulugan ng isang salita. Ito ang pangunahing kahulugan na matatagpuan sa diksyonaryo. Ito ay ang paglalarawan o pagsasaad ng isang bagay ng direkta at walang ibang kahulugan o implikasyon. Ito ay masistemang pagtukoy ng isang salita sa kanyang orihinal na kahulugan. Halimbawa, ang salitang rosas ay tumutukoy sa isang uri ng halaman na may mga bulaklak na kulay pula o iba pang kulay. Konotasyon, tumutukoy sa mga dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang salita. Ito ay ang mga emosyonal, sosyal o kultural na konsepto na nauugnay sa isang salita.
Ito ay nagbibigay ng iba't ibang pag-unawa at interpretasyon batay sa konteksto ng paggamit nito. Halimbawa, ang salitang rosas ay maaaring magdulot ng konotasyon ng pag-ibig, romantikong relasyon o pagmamahal. Halimbawa ng denotasyon at konotasyon. Narito ang ilang halimbawa upang mas maunawaan ang pagkakaiba ng denotasyon at konotasyon. Salitang araw. Denotasyon, isang bituing pinalilibutan ng mga planeta na nagbibigay ilaw sa mundo. Konotasyon, liwanag o positibong pag-asa. Salitang sisiw. Denotasyon, isang uri ng manok na nasa unang yugto ng buhay. Konotasyon, pagiging mahina, madali at kabataan. Salitang tahanan. Denotasyon, isang lugar kung saan nakatira ang isang tao o pamilya. Konotasyon, punong-puno ng pagmamahal, kaligtasan at pagkakaisa. Halina't magbasa. Kaarawan ni Andy R. Tahanlangit. Sa darating na Sabado, 8 ng Nobyembre, ay ang 7 kaarawan ni Claire. Nangako ang kanyang ina na kung magsisipag siya sa pag-aaral at makakukuha ng matataas na marka ay reregaluhan siya ng paborito niyang laruang Barbie, iyong malaki. Kaya naman talagang nag-aral siya ng mabuti, kaya hindi nakapagtatakang matataas ang nakuha niyang marka. Dumating na nga ang kaarawan ni Claire. Isinama siya ng kanyang ina sa mall upang makapamili siya ng husto. Kumapit ka ng mabuti sa akin anak upang hindi ka mawala. Bilin ng ina ni Claire. Opo nanay, ayaw ko pong maligaw at mawala kung kaya't hindi po ako lalayo sa inyo. Tugon naman ng batang si Claire. Nang nasa pwesto na sila ng mga laruan, namimilog sa tuwa ang mga mata ni Claire sa dami ng laruang kanyang nakikita. Anak, kung ano ang napag-usapan natin, iyon lang ang bibilhin natin. Paalala ng ina ni Claire. Opo nanay, etong malaking Barbie na po ang napili ko. Pakita ni Claire sa hawak niyang manika sa kanyang ina. Binili ng ina ni Claire ang malaking Barbie. Pagkatapos mabayaran ng manika, ay umuwi na ang mag-ina. Laking gulat ni Claire sapagkat pagbukas niya ng kanilang pinto ay bumungad ang kanyang ama at mga kapatid, gayon din ang ilan pa nilang kamag-anak at kanyang mga kaibigan. Sabay-sabay na bumati at umawit ang mga ito. Nakita rin niya sa kanilang mesa ang napakaraming handa tulad ng litsong baboy, pritong manok, halabos ng hipon, menudo, hotdog na may marshmallows, embutido, hamonado, Shanghai, pansit, spaghetti at leche flan. Mayroon pang sorbetes. Iniluto ng tatay niya ang mga paboritong pagkain ni Claire. Niyakap ni Claire ang kanyang ama at ina habang nagpapasalamat sa mga ito. Gayon din sa lahat ng mga panauhing naroroon. Hindi ko po inaasahang mayroon pa pong handa bukod sa handog pong regalo ni nanay. Labis po ang aking kagalakan sa inyong pagmamahal. Mahal na mahal ko po kayo. Ang naluluhang pahayag ni Claire. Mahal na mahal ka rin namin Claire. Ang sabay-sabay na bigkas ng mga naroroon. Anong okasyon ang ipinagdiriwang sa kwento? Kaarawan ni Claire. Ano-anong handang pagkain ni Claire? Litson, pritong manok, hipon, menudo, hotdog na may marshmallows, embutido, hamonado, Shanghai, pansit, spaghetti, leche flan at sorbetes. Ano ang hiniling niyang regalo sa kanyang ina? Isang malaking Barbie doll. Nangyayari ba sa kasalukuyan ang mga pangyayari sa kwento? Pangatwiranan. Opo, nangyayari pa rin ito ngayon dahil maraming bata ang nagdiriwang ng kaarawan kasama ang kanilang pamilya. May handa at binibigyan ng regalo kapag sila ay nagsipag o naging mabait.
Para sa ika-4 na araw, bumuo ng tekstong naratibo na ginagamitan ng mga pandiwang nasa focus ng layon. Give me 5. Magtala ng tig-5 halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng denotasyon at konotasyon. Para sa inyong pagsusulit, ikahon ang pandiwa at salangguhitan ang simuno sa pangungusap. Itinanim ko ang buto sa paso. Tinandaan niya ang payo ng kanyang mga magulang. Tinanggal niya ang mantsa sa damit. Ginupit ni Tio Nesto ang sirang damit. Kinuskos ni Tia Angie ang maruming sahig. Narito ang mga tamang sagot.